Number one, truth matters more than tradition or community. Hindi dapat tayo manatili sa Adventist dahil andyan ang ating kamag-anak, mga mahal sa buhay, ay hindi natin mahal. Hindi po yun ang basihan. Number two, the Bible warns about false teachings even within the church. So, ibig sabihin, hindi po sa kalagayan ngayon natin, hindi po ligtas ang church na mapasukan ng false teachings. Pagka ganyan, we are free to learn based on the dictation ng ating conscience, based on what we have learned through the scriptures. And lastly, number three, God commands separation from doctrinal error. Kung umalis man ang isa, kanyang religion, kinalalagyan, kasi sinusunod mo lang. It is because of obedience to God. Di ba? Obedience to the Lord means you have to separate from doctrinal error. Hindi ka lalago sa pananampalataya hanggat nananatili ka sa isang church na nagtuturo ng mali. So, punta natin itong number one. Truth matters more than tradition or community. Sa totoo niyang, Brother Toto, I believe na 40%, 30 to 40%, may nabasa akong survey, 30 to 40% na mga members ng Seventh-day Adventist worldwide, kaya lang sila nagsisimba, kaya lang sila nagpa-practice ng Adventism, kasi ang family nila ay Adventist. Family Adventist, nasanay siya sa parang social club. Mga kaibigan na Adventist, mababait. Ay, paano kaibigan na Adventist? Naranasan natin yan. So, parang yun ang hindi nila maiwan. Lalo naman kung hindi sila masyado mahilig mag-aral sa mga doctrines, mga beliefs. Maraming ganyan na mga tao. So, ano ba sinasabi sa atin ng John 17:17? Ano po ang nagsasanctify sa atin? Sabi ni John 17:17, sanctify them in the truth. Your word is truth. So, kung gusto mong ikaw ay mapabanal sa biyaya ng Diyos, ang magpapabanal sa atin hindi yung social club, hindi yung community, hindi nakagis na nating kultura sa palibot ng ating religion na iniisip mo, bako malulungkot ako, mawawalan sila. That is a deception. Ang magsasanctify sa atin, o sabi mo nga, Brother Toto, last week, pag sinabing sanctify, you will be set aside. You will be set apart. Yan. Paano mo ang isang mananampalataya ay masiset apart na hindi na siya kabilang sa mundo at takbo ng sanlibutang makasalanan? Ang magsasanctify na po sa atin, hindi yung mga kaibigan natin, hindi yung mga community, hindi nakagis ng tradition, kundi yung truth, the word of God. Kaya pag ikaw ay isang tunay na mananampalataya, gusto mo na manatiling nasa kabanalan, you have to use the scripture as the standard of your truth. Pag may nakita ka na turo sa inyong religion o sa inyong church, saan man yan, na hindi ayon sa Bible, irespeto mo ang salita ng Diyos. Yung word kasi ng Panginoon, yun po ang standard to measure what is right and what is wrong. Hindi po part ng sanctification ng isang mananampalataya na alam mo nang mali, andun ko pa sa loob, kasi hindi mo maiwan-iwan yung magandang samahan. Na hindi mo nalalaman, unti-unti kang pinapatay nito. At ang pananampalataya mo, unti-unting nagiging unhealthy. Bakit? Kasi naman, anong marinig mo? Hindi narinig mo yung mga turo na ayaw mo ng paniwalaan. Tinitiis mo lang. Hindi ka lalago nun. Sa akin po, yung pagkain ko sa or pagkaintindi ko sa turo ng Seventh-day Adventist, it's so focused on the legal aspect of Christianity and na set aside yung true gospel. Kasi pag gospel lang pinag-uusapan, yung yung orthodoxy ng Kristyanismo or yung paniniwala na united tayong lahat is that salvation is by grace through faith in Jesus Christ alone.
Tapos, yun nga, yung gospel is the life, death, burial, and resurrection of Jesus Christ. However, yun nga, whilst everybody believe itong doctrine na ito, yung SDA or Adventism is unorthodox. Kasi ang kanyang gospel is not the gospel found in 1 Corinthians 15. But rather, yun nga, yung three angels messages, yun ang gospel na tinatawag na everlasting gospel. So dun pa lang, makikita natin na ang focus is not on the salvation of a person and in becoming a new creation in Christ. Ang focus is on the obedience kagad because there is this assumption, I believe, nung napanganak itong organization na ito, halos lahat sila mga Christians. And walang mga other religions. Unlike today, we encounter different religions when we go out. Hindi ba? Ito, very centralized sa United States of America, dun sa small area na halos sila ay mga, they're all Christians in different denominations. Mga, Protestant, Reformers, yan ang kanilang mga stand. So instead of, the gospel throughout the nations, to every nation, tribe, and tongue, ang focus nila nung time na yun was the imminent return of Jesus Christ. So kung yung message, hindi siya about the gospel of salvation. At saka yung the usual, when you talk to an evangelical, it's focused on, the salvation that is found only in Jesus Christ. Ang presentation kagad is the law, di ba? And particularly, kaya nga Seventh-day Adventist is because Sabbath ang pinaka-message. And it's aligned with the great controversy, yung sinasabing ang the mark of the beast. And at that time, tinuturo ni Ellen G. White, di ba, na talagang darating na, and ayan na yung Blue Sunday laws, and it will be in a few years or even sooner na mangyayari na yung mark of the beast. And 180 years later. 180 years. Ganun pa din. And at this time, itong nangyayari, itong teaching ng Adventism, kailangan ma-revive. Kaya nga itong mga controversies na to, kasi marami nang umaalis silently. Or itong latest kay Pastor Ryan, talagang nagulat ang lahat because he was actually heading yung music ministry, if I'm not mistaken. Diba? Oo, general manager siya. No? So kilala siya. So ngayon, yung damage control, makikita natin, left and right, tinitingnan ko nga, ang dami-daming comments kaagad about this guy. And then, and yun nga, siya naman, he had a 2-hour presentation and he explained, di ba, kung ano yung kanyang point. And now, meron siyang update Meron siyang update 1.5 hour. May update. So, meron na siya ngayong nilaunch na initiative called Rethink Adventism. Aiming sa engage in open discussion about faith. Ganda, di ba? Maganda kasi I realized yung pinaka-center nung sinasabi niya, yung doctrine, na sabi niya, in his own personal life, he never had this assurance of salvation. Na, di ba, we have been sharing this with regards to the difference between the works and faith-based salvation versus by faith alone, in Christ alone, salvation. So sa kanya, nag-struggle siya kasi nga he understood Ellen G. White, yung teaching about the great controversy. And also about the investigative judgment, which it always boils down to that question, yung tanong ng mga Adventist, ligtas ba talaga ako? Hindi ko nga masabing ligtas ako kasi nga hindi ko pa alam kung tinawag na yung pangalan ko. So in a nutshell, yun yung pagkaintindi ko sa isa sa mga reasons with regards to his decision na pag-alis, kasi nga he had no assurance, wala siyang kasiguraduhan when it comes to his salvation. Ngayon yung ibang mga pastors or yung ibang mga vloggers or yung ibang mga podcasters na Adventist,
meron ding mga comments sila and ang isang nakita ko is may mga nag-agree rin sa kanya na Adventists today should re-examine yung kanilang beliefs. And particularly, mayroong isang topic about the leadership na sabi nila medyo luma na daw ang mga paninindigan at kailangan ng reviewin, particularly yung leadership of the top, yung presidente ng Adventist, na sabi si Ted Wilson, conservative yung kanyang position na hindi na siya angkop sa panahon ngayon na marami ng mga na-expose open ng mind. Yes. At available na sa researches and also sa internet, yung mga scholars sa internet, yung mga pastors na silently, again, because of, I believe, financial reasons, hindi sila makaporma na sabihin, it's about time that we review our doctrines. And yung 28 fundamental beliefs, kahit sinong tanungin mo, I mean, dito sa aking circle of friends, hindi nila kabisado as much as yung mga nag-aral at umalis. That's the difference. Yeah, that's true. Yeah, halos lahat ng mga nagre-react ng mga, alam mo no, yung nag-iimbento sila ng reason ba't umalis. Kasi ganito yan, nagtampo lang yan. Most of them, in my observation, ito yung mga tao hindi pala basa, hindi pala aral, hindi mahilig sa Bible study. Parang yun ang kanilang defense mechanism to explain na pinakamadaling maintindihan bakit umaalis ang isa sa Adventist. Sa tingin niya, mas magaganda naman to at mga aral. And in fact, sumagot ako sa isang post na isang Adventist dun sa post niya sa Facebook. Sabi niya, bakit kaya maraming umaalis ngayon sa Adventist na ang halos dahilan ay kamalian ng investigative judgment at tungkol kay Ellen White. Hindi ko matiis. Ako'y sumagot. Although, buti naman, naka-open yung comment. Pero, very friendly naman approach natin. Sabi ko, dapat ay sa mga ganyang issue ay makita nyo ang kaseryosohan ng doctrine ninyo. Kasi, the fact na marami nang umalis na tauhan at isa ako ron, nalaman ko investigative judgment. Although dati, 24 years akong defender ng investigative judgment at pinaglalaban ko pa yan sa debate. Kahit nung nasa Dubai pa ako, pinapakipag-debate ko yan, investigative judgment. Pero, the more you progress, the more you upgrade your way how to study the Bible, the more nagmamature ang pananampalataya mo and the way how to understand things, how it works. Lumalawak yung knowledge mo, lumalawak yung research mo, yung pananaw mo noon, nag-iiba. So, pwede ko naman itigil na, huwag na ako mag-research, baka kung ano pa yung makita ko. Pero hindi. Kasi debater ako ng Seventh-day Adventist. As debater ng Seventh-day Adventist, namumove dito sa mga Adventist na umalis dahil sa investigative judgment. Kasi nga, mga scholar na to, mga doctorate, how come they went out? Dati nga, Adventist debater ako, sinasabi ko, hindi yan ang dahilan, merong personal na problema yan. Ganun na, parang typical na Adventist. Pero doon ako na mismo ang lumagay sa kanilang katayuan. At meron ako access na sa mga advanced studies ng mga Adventists. At may mga books na rin ako na hindi basta-basta nababasa ng mga ordinary Adventists. Dinaliman ko. And doon ko naintindihan, kaya pala. Kaya pala maraming umaayaw at hindi na tinatanggap umaalis sa Adventist. Kasi talagang pag ikaw mismo nagsuri, makikita mo eh. So siguro masasuggest natin sa mga Adventist na nakikinig ngayon, bash kami kasi hindi makakatulong po yan. Yung mag-imbento ka ng kwento, hindi makakatulong yan. It gets worse. At pati sa iyo kaibigan, hindi makakatulong kasi lalabas na sinungaling ka. Lalabas na nagkakalat ka ng sinungalingan. Lalabas na mas gusto mo at mahal mo ang magsinungaling kaysa manahimik na lang at ikaw mismo sa iyong sarili magsuri. Iyan ang ni-encourage ko ng mga brother Toto. Sa mga Adventist, total magulo na Adventist. Huwag kayong makontento na sasabihin, basta, sabi ni Ellen White, no? The church is about to be fall, but it will not fall.
Yan ang isa sa ginamit ni Pastor Lamakang eh. The Oo. church is about to fall, but it will not fall. Eh di siyempre, kung Adventist ka, nakakarinig ka ng mga ganyang mga nakakatakot na marami na umaalis sa pastor, pangawakan mo yun kasi yun ang kaya mong abutin sa ngayon, not Yeah. maintindihan. Pero ang ating advice sa mga Adventist, bakit hindi kayo mismo mag-pray sa inyong sarili ng masinsinan sa Panginoon? Humingi kayo ng wisdom. Sabi sa James 1:5, kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng walang panunumpat. Ba't hindi kayo humingi sa Lord? Hindi po ako scholar, hindi ko alam yung mga biblical Greek, hindi ko alam yung Hebrew Greek, hindi ko alam yung mga exegesis. Sa simple kong kaisipan, Panginoon, nandito pa ako, ituro niyo sa akin ng way, paano ko malalaman na totoo? Kaya kaso parang, yung iba hindi na nananalangin eh. Basta, sasabihin nila, ay, basta ako, dito lang ako, at ang the church is about to fall, but it will not fall. Pag-usapan natin, buti na i-open ko yung the church is about to fall, but will not fall. Satan will work his miracles to deceive. He will set up his power as supreme. The church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. Ellen G. White, Maranatha, page 203. Na ang church ay parang babagsak, pero hindi siya babagsak. Siya aabot pa rin sa daungan na kanyang pupuntahan. Well, Diba? yung in reference to dun sa Seventh-day Adventist Church, it's a good defense na wag mabahala yung mga members. Kasi nga, yung position of remnancy, malaking bagay yun eh. To say that you're a remnant church, tapos, kasi pag sinabing remnant, sila lang. Di ba? Oo. Baliwala tayong lahat. Kasi alam naman natin, coming from that position, na ang tingin natin sa lahat ng churches, Protestant, Roman Catholic, whatever denomination, lahat yan under the Roman papacy. Pero ang Adventist, kaya nga unorthodox kasi iba ang message ng Seventh-day Adventist, and particularly yun nga yung fourth commandment, which is the 7-day Sabbath. So, magkasinungalingan ng lahat, wag lang i-break yung fourth commandment. Kaya nga, brother yung Toto, pastor na binanggit nyo kanina, nakakalungkot yun, di ba? Kasi nga, brother Toto, yung kasabihan na the church is about to fall, but it will not fall, that is very deceptive. Very deceptive. At bukod dyan, hindi ko lang yan narinig kay Ellen White. Narinig ko rin yan sa Roman Catholic Church. Ang sabi ng Roman Catholic Church, matagal na kami na itayo noong pang first century. Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang Catholic Church. Kahit marami na ang galit na galit, marami nang umaalis sa Roman Catholic Church, pero nananatili pa rin ang Roman Catholic Church. Same. So, the church is about to fall, but it will not fall. Now, natanong natin ganito sa mga Adventist, kung naniniwala kayo dyan, at sa Adventist nilang ina-apply, kaya ang Adventist totoo. And therefore, ang Catholic Church, totoo rin, church. Kasi, naranasan din nila, yung naranasan sa Adventist, maraming umalis, maraming lumilipat sa ibang religion, at maraming galit. At in fact, nauna pa yan, bago Adventist, inaatake na yung Roman Catholic Church. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin Roman Catholic Church. So, ibig ba sabihin, tanong ko sa inyo mga Adventist, true church, ang Roman Catholic Church? Ang pagkaintindi kasi ng church ay itong mga denominations. Pero actually, kung titignan mo from the words of Jesus Christ, siya yun eh. And ang ginawa niyang church are the temple that the Holy Spirit dwells in. Amen. So, kaya nga tayo, ang description ni Apostle Peter are living stones. Hindi ba? Amen. We are built. Tama. And God is actually, yung kingdom niya is continuously expanding all over. Now, alam nyo, ang tao pagka nag-take over, magulo talaga. Nagkakaroon ng talaga ng misconception. And ito yung controversial within the Christian nation, Christendom, na itong mga malalaking organizations are claiming to be the true church. Pero alam natin na ang universal church is an invisible church. Kaya nga, we need to go back to originally what did Jesus mean
By upon this Amen. church, I will, Hindi sa upon this institusyon. rock, I will build my church. It's actually Amen. Him that lives in us. And every Amen. person, whether you are from the north, south, east, or west part of this world, the four corners of the earth, ikaw ay temple ni God. And in that temple, yun nga, yung spiritual temple, ikaw na binibuild niya on the physical form. And that's why, sabi sa Romans chapter 8, ay kung wala ang Holy Spirit sa'yo, you do not belong. Kung wala ang Spirit ng Father, Son, and Holy Spirit sa'yo, you do not belong to God. Kaya nga, we need to, yung definition muna, ano ba yung church, hindi ba? Now, sadly, ayun nga, church has become a big business when it comes to the physical. Yeah, I know. Kita-kita we naman. know tithes and offerings. If you combine that together, plus the properties donated to the church, it becomes of great value, particularly sa material world, hindi ba? Yes. So, kaya nga, hindi natin ma-deny na probably the SDA Church now has about 16 billion in assets, US dollars. Wow. All over, yan ang Kaya yan ang pinakamalaking negosyo ng reliyon na hindi natin mabubuwag basta-basta. Yes. Pero yung turo nila, pwede natin ma-rebuke with the help of the Holy Spirit. At yung mga member na as individual, sila ang magde-decide na umalis yan. Pero naniniwala ko, until the Lord Jesus Christ comes, the church, yung Adventist Church, abutan yan second coming. Pero hindi para iligtas sila, kundi para maka-accept ng judgment. Yun yung aking pagkaintindi na ngayon. After years, decades of studying, sabi ko nakakatakot pala. No? That this Adventism is a works-based faith and works-based salvation. Kaya nga emphasis on yun nga, obedience beyond yun nga na nakakayan ng tao, and yung sinless perfection without any assurance of salvation, then it's no longer by faith, it's by works. So maraming tao hindi naintindihan ng church history. And kung every person they take Christianity seriously, those who believe in Jesus Christ and understand yun nga yung the apostles and in the disciples that were were taught by Apostle Paul and the apostles, and then yun nga yung history about the Catholic Church, the Eastern Church, and the Western Church, and then today inahanap ng Panginoon sa atin yung unity of faith. One church, one baptism, one Lord, hindi ba? One Spirit. Kaso ang nangyayari, ito nga, when you declare remnancy, kami lang ang maliligtas because kami yung may prophet, kami yung nagkikip ng 10 Commandments and have the faith of Jesus Christ, then that's now revealed na hindi pala ganun. Na hindi pala, it's not the way how it works. Hindi pala 1844 ang sinimulan ng kaligtasan ng tao. Maling kalendaryo eh. Maling kalendaryo pala, oo. Kaya nga, Brother Toto, yung pinag-uusapan natin na part 1, na dapat ang ating pong loyalty ay sa truth. Hindi po sa tao, hindi sa gusto nating magpakikisama ng tao. Dito lang tayo sa truth. At sabi nga ni Peter, sa Acts 5:29, but Peter and the apostles answered, we must obey God rather than men. Kaya po, mga kaibigan, kung kayo matagal niyo gusto umalis sa Adventist, kaya lang, hindi kayo makalis dahil magandang pakikisama o magandang trabaho, kahit kung ikipastor dyan, sineseldoan ka ng conference, kung iyong asawa, mahal sa buhay, di mo maiwan-iwanan, ibig sabihin niyan, you obey men rather than God. Kasi alam mong mali, hindi ka maalis. Pero ang isang Kristiyano na totoo, na talagang nagmamahal sa Panginoon, ganitong paninindigan, kagaya ni Peter at ng mga apostol. We must obey God rather than men. So nung kagaya namin ni Brother Toto at ng mga Pastor Ryan Day at mga umalis sa Adventist, nung umalis sila, they obey God rather than men. Ngayon, pagka ikay takot na mabash ka, sisiraan ka,
mawawalan ka ng kaibigan. Pag umalis ka sa Adventist, mawawalan ka ng trabaho. Well, sino ino-obey mo? It is man who may obey. So, pag-aralan mo, kaibigan, kung dapat ka pa bang manatili dyan sa Adventist o nasisira ang iyong relasyon sa Panginoon dahil sa ganyan. Kaya nga, Brother Toto, sabi ni John MacArthur, si John MacArthur dun sa Grace to You Ministries, sa isang sermon niya, sabi niya, we are not saved by belonging to a church, but by belonging to Christ. If the teachings of the church lead away from the truth of God's word, it is not only right to live, it is required. Oh, di ba? Yeah. Na-save tayo, hindi dahil para mabilong tayo sa isang institusyon na gawa lang ng tao, kagaya ng Seventh-day Adventist Church. Kundi ang ating loyalty dapat hindi doon sa church na local church mo, kundi doon kay Kristo na gumagawa ng lahat ng paraan, ultimo bigay niya kanyang buhay sa kamatayan, ay ibigay sa iyo. Kaya sabi ng pagka ang teachings ng church ay alam mo nang nilalayo ka sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi lang tama ang umalis. Sa kanya tama ang umalis. Kundi required talaga, kailangan kang umalis. Yan po ay matalinong pasya. Hindi ho kinoconsider ang tinatawag nating comfort zone. Martin Luther, kilala ng mga Adventist yan. Nung siya ay nililiti sa diet of worms, nung siya ay pinararecant sa kanya yung kanyang faith alone, sola scriptura, ano sabi niya? To act against conscience is neither right nor safe. Since you desire a simple reply, I will answer without horns and without teeth. I do not accept the authority of popes and councils, for they have contradicted each other. Unless I am convinced by Scripture or clear reason, my conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not retract anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. Kung ikaw ay magpapasya at mabubuhay nang nilalabag mo palagi ang iyong konsensya, ibig sabihin nun, hindi tama yon at hindi rin safe. Kasi unang-una, it will not help you spiritually. It will not give you peace of mind. It will not give you peace of heart. Although alam natin sa ang context nito, Brother Toto, ay yung sa issue sa Roman Catholic noon, di ba? Labanin niya, in-expose niya ang mali. Pero ang principle na sinabi ni Martin Luther na we act against conscience, hindi, ay, alam ko ba, nilabanan mo konsensya mo. Alam mo nang mali ang Adventist. Tapos, natindi ka pa dyan. Ayaw mo kasi meron kang comfort zone. Meron ka pang darling dyan. Meron ka pang gusto dyan na hindi mo iwan-maanan. Pero against sa conscience mo, you are not at the safe side. You are not in the right decision. So, ang principle nito ni Martin Luther, para sa mga tao at mga Adventist lalo ngayon, na alam ko nanonood sa atin, kayo kinokonsensya. Kaya nga, hindi, yung sinasabi ko sa ibang Adventist na kausap ko, hindi mo na ako alis sa Adventist. Kasi, kung ako'y aalis, paano ko sila papangaralan? Ganda pakinggan, ano? Mawawarningan. Dito muna sa Adventist kasi gusto ko silang warningan. Pero ang tanong, asan ano na ngayon? May nangyari ba? Pag winarningan ko sila dyan, baka itiwalag ka pa. Papag-initan ka. So it's better to go out tsaka ka magsalita. Kagaya ng ginawa namin at ni si Pastor Ryan Day. Well, yung pag-alis kasi is a bold move talaga. And kung sa akin naman, it took a while for me. Katulad ninyo, you needed really the prodding of the Holy Spirit at saka yung the timing which God opens the door for you to escape. Para yun nga, the temptation is there to stay kasi nga the financial gains. Tapos the fellowship, yung relationship na imagine mo, you have to go through all that thinking na pag umalis ako, yung fellowship, yung comfort zone. Kaso when it's the Holy Spirit who works and
About time. It's about time.